Build ng PC, mga bossing! What is up guys? Vil here, back at it again with this new video. Kung nagpaplano kang mag-build ng PC o mag-upgrade ng CPU cooler, malamang isa sa pinakaunang tanong mo ay, mas okay ba ang AIO or air fan cooling? Maraming opinions online, pero sa totoo lang, ang tamang sagot, depende sa budget mo. So, in this video, iisa-isahin natin ang pros and cons ng AIO and air fan cooling para matulungan kang pumili kung alin ang mas bagay sa build mo. Number 1, let's start with air fan coolers like this. May metal fins ito na nagdi-dissipate ng init at may fan na nagpapalipat ng heat palayo sa CPU. Ang pros ng air coolers, una sa lahat, mas mura sila. Kahit budget air cooler lang, kaya na lang i-handle ang mid-range CPUs at minsan kahit high-end kung hindi ka naman sobrang nag-overclock. Pangalawa, simple lang ang installation. Lagay mo lang sa motherboard, screw mo, then voila! Tapos na! Pangatlo, low maintenance at low failure rate. Most air coolers last for years. Minsan, tumatagal pa ng higit isang dekada. Mas matagal pa sa inyo ng jowa mo. Aray ko! Pang-apat, mas tahimik din sila sa idle or light tasks. Dahil air-cooled lang, less moving parts means less noise. Pero may cons din ng air cooling. Una, mas bulky sila, lalo na yung mga high-performance air coolers. Sobrang laki nila, kaya pwede nilang matakpan ang RAM slots mo. Pangalawa, mas limited ang cooling capacity. Now, let's talk about AIO coolers. AIO stands for All-in-One Liquid Cooling. May pump, tubes, liquid coolant, and radiator. Ang heat ay kinukuha mula sa CPU gamit ang cold plate, dumadaloy sa tubes papunta sa radiator at doon siya pinalalamig gamit ang fans. First, pros ng AIOs. Una, mas maganda ang thermal performance, especially for 240mm or 360mm radiators. Mas efficient silang mag-dissipate ng heat over time. Second, sleeker ang look. Kung gusto mo ng clean build with a visible RGB, AIOs give that modern, minimalistic, and high-end aesthetic. Lalo na yung may LCD display sa pump na nagpapakita ng CPU temps or custom logos. Pangatlo, mas maraming clearance sa motherboard area. Walang malalaking heatsinks na nakaka-block sa RAM or PCIe slots. Pang-apat, mas tahimik under load. Dahil mas mabilis mag-dissipate ng init, hindi kailangan umikot ng todo ang fans para lang palamigin ang CPU. Pero syempre, may cons rin ng AIOs. Una, mas mahal sila. Kahit entry-level 120mm AIOs ay mas pricey comparing to budget air coolers. Pangalawa, may chance ng failure. May pump na pwedeng masira, kaya dapat trusted brand ang bilhin mo. At lastly, may lifespan ang pump. Usually around 5 years ang average lifespan bago bumaba ang performance. So, ano ang dapat piliin? Kung budget conscious ka or average user lang na mostly browsing, online classes, or casual gaming, go for air cooling. Pero kung performance focused ka, mahilig sa aesthetics, may high-end CPU, or gusto mong future-proof ang build mo, then AIO cooling is worth the investment. Final tip, hindi porket mas mahal, mas maganda agad. Ang pinaka-importante, alamin mo ang needs mo, compatibility sa case, at ang environment mo. Hopefully, nakatulong tong breakdown na to sa decision mo, whether AIO man or air cooler. Basta, swak sa budget mo at compatible sa build mo, panalo ka na dyan! Don't forget to check out our options for coolers at Pieceworks and follow us for more tips and PC guides. Syempre, saan ka ba maghahanap for all your tech needs? Dito pa rin yan! Sa Pieceworks.